Magandang araw po ulit mga boss. Bali ito ang aming gagawin ngayon, PCX 160. So ang problema naman ito mga sir, ano siya, magewang. O, yung madalas na problema sa mga click, yung peeling flat, gano'n. Ganito rin dito. So hindi naman nila issue to, may mga unit lang na ganito. O medyo ano na, pwedeng may tama na kasi yung sa engine bushing niya o yung engine hanger bushing, gano'n. So bali dito sa PCX 160 o yung lahat ng mga 160 po, ang bushing nila sa ibabaw ng makina. Yung engine hanger sa ibabaw ng makina. So yun ang kaibahan. Kaya ayan siya, oh. Ayan, pag inaalog mo siya, meron siyang mahinang ano na siya. Ito yung kanyang rubber link. Bali iba yung laro niya. Normal naman yun. Yung rubber link niya nasa kabilang side lang. So bali ito yung papakita namin sa inyo kung paano siya papalitan. Kung ano yung mga babaklasin. Kasi baka may ma-encounter nyo rin na nagpalit na kayo ng ball race, repack na yung shock, maayos din yung mga gulong, pero may gewang pa rin. So pagka ganun yung problema, nakakalamang yan, ito pabuksan nyo yung engine bushing nya o yung engine hanger bushing. So yan po yung mga tatanggalin natin, yung kaha sa likod, medyo maraming binabaklas. Di kagaya sa mga click, konting tanggal-tanggalan ng espada, bangka, ano na siya, halos tanggal na. Dito pati yung throttle body tatanggalin din siya. So ayan, inaalog muna natin para makita kung saan yung ano, yung diferensya. Kumbaga before and after. So ito, baklasan na tayo. Bali itong sa motor ni sir medyo mas masikip kasi iba na yung throttle body niya. Malaki na yung throttle body. Tapos naka big radiator na rin siya. So yan, sa tatanggalin yung throttle body, pwede namang ano lang, matanggal mo siya diyan kasi nasa ilalim ng throttle body yung ano, yung hanger, engine hanger niya. So ayan, tanggal na yung throttle body. Tapos kung dito sa kabila mapapansin nyo, tatanggalin din kasi natin yung kanyang ano, footboard. And bali hindi mo siya tatanggal, ibubuka lang kabilaan. Kasi hindi natin mapapalabas yung bolt niya pagka nakakabit pa yan. Kabilaan yan, ibubuka. Ibubuka siya. So ayan, pati yung araro niya sa araro, bubuka rin natin. Para may ano lang, may awang lang ba makalabas yung bolt niya. Yung bolt pala ng engine hanger nito, hindi siya mabubunot kasi tatama siya sa chassis. So uunahin mo nang tanggalin yung dalawang tornilyo na nakakabit sa chassis ng hanger. Ganun po ang diskarte. So ito, pati shock tanggal. Sa taas na lang kayo magtatanggal para mas madali. So mapapansin nyo, ang dami talagang baklasan. So ito na yung sinasabi kong ano, tornilyo. So 14mm yan yung bolt. Kabilaan siya.
So ayan, tanggal na. So ito, ano lang konti, lilis lang naman ng konti yung makina nito. Hindi naman kailangan ilayo ng tanggal ng gusto. So ayan, after niyan, ito na yung pinaka-hanger na, yung mahabang tornilyo dun sa engine bushing. Pagka kasi natanggal nyo na doon, saka lang ito aawang doon sa chassis. Doon mo siya mapipihit. So ito na, kukontrahan lang para matanggal na. So ito na, tanggal na siya. So ito na po yung kanyang engine hanger. Yan. Ang dami tinanggal, madukot lang to. Ito po yung kanyang engine hanger, tapos ito yung bushing. Yan yung engine bushing, yung chinek. Ito yung engine hanger, bushing. So dito po namin chinecheck, ayan. Makikita mo kung may mga crack na siya. Ito kagaya itong isa, yan. Yung kabila wala, ito mayroon na, dalawa kabilaan. So ito hindi pa naman ganun kalala, pero gumigewang na rin siya. Pero may mga nagawa na rin po kami na talagang siya, malaki na yung crack. Ang problema dito mga boss, wala siyang nabibili pa nung bushing niya yan. Wala siyang available. Sa Honda yata ang available, isang buo. Yan, isang ganito. Set na siya. Ito yung binili niyang customer namin. So mas madaling ikabit kasi salpakan na lang to. So yan, bago lahat. Ang presyo niya around 2-3. Yon. Pati rubber link niya dyan kasama na. Bago rin lahat. So next natin yung engine bushing, kasi sasabay na rin palitan. So ang engine bushing niya mga boss, parehas na ng mga click, beat, pare-parehas lang. So ikakabit pa nga namin dito yung pang team ko kasi mas mura siya. So ito na. Yan yung engine bushing. So mukhang hindi pa naman siya ganun kalaspag. Pero mas maganda na kasi isabay na para wala na tayong intindihin pa, sa yung trabaho ba. Papaklas na rin kasi para siya, isang gawaan na lang. Dahil matindi-tindi nga yung baklasin. So sa kabila ganun din. So dito pala sa kabilang side mga boss, tatanggalin nyo muna yung cover ng panggilid. Hindi siya matatanggal pagka nakakabit yung panggilid. Yung cover lang. So bali dito nakatanggal na, hindi na namin ipakita. So ayan, tanggal na. Mabilis lang magtanggal pagka may kayo, pantanggal yung ganyan. Engine bushing puller. So ito na, kakabit na natin yung bago. Lalagyan muna ng grasa para smooth yung pagpasok, medyo may pampadulas. So yung puller natin ng bushing, yun rin yung pakakabit natin. So itong ganito mga puller, mura lang to sa Shopee. Kung gusto nyo mag DIY, marami yan sa Shopee. So ayan, ganun din yung pagbabalik, parang parehas lang. Babalik pa rin lang yung So ayan, nakakabit na siya. So next doon sa kabila.
So ito pala, need nyo palang tutukuran nyo pala yung motor dun sa kabilang side yung chassis niya tutukuran sa ilalim para hindi bumagsak. So mas masikip lang magkabit dito lalo kasi naka big radiator si bossing Pero kung stock radiator yan, mas madali. So kagaya kanina, ganun lang din. Paigpit naman ng tira dito para mahila yung bushing. So ayan, okay na. So next natin, i-ready muna siya, lagyan ng mga grasa. So para maiwasan yung pag-uumido o yung pagtagal niya, pag wala kasing grasa, mahirap na tanggalin. I-stack up. So pababaunan na siya ng grasa. So ito, ipopwesto na siya. Sa mga kable saka sa mga wire, mga bossing, wala na tayong masyadong tinanggal. Ano lang, basta maangat yung throttle body, tapos dadasog lang naman ng konti yung makina. Okay na yun. So ito, shoot na natin yung ehe. Tapos ang diskarte dito mga boss, ano ba, ikabit nyo na to. Nilagay nyo na yung nut. Huwag nyo muna siya masyadong hihigpitan, alalay lang. Para mas madali nyo siyang ma-shoot dun sa chassis. Para mas madaling, para nagagalaw-galaw pa natin yung kanyang engine hanger. So ito, bali na isalpak na, ikakabit na dito yung mga tornilyo niya. I-align na lang. So ayan. So importante may tigahawak sa likod para mas madali yung ma-shoot. Hindi ko nakapasok yung kaya yun, sir. Lagyan mo na yung sayo lang. Tapos yan na yan. Pag na-shoot nyo na yung tornilyo doon, pwede nyo nang higpitan yung mahabang ehe. Yan, ganyan. Magat na, son. Magat na yan sayo. Kasi mas madali na ipasok yon pagka ganyan. Ano? Sabay. So after nun, yung shock ikakabit na rin. So ayan, okay na. So mas marami na siyang tinatanggal mga bossing. Halos konti na lang, tanggalin na rin yung mga wiring nito para nagbabaka naman makina. Ganon din yung pagtatanggal niya. So expect nyo po medyo pricey yung labor kasi nakita nyo naman ang daming tinanggal. Pero sa mga susunod na pag palagi na namin ginagawa to, mas malilis na namin yung trabaho. Ibig sabihin, mas mabilis na. Pero ibig sabihin yung trabaho, ganun pa rin naman. Mas makakabisado na namin, mas mapapabilis. Ganun. Saka isa pa kasi naka-modified siya kaya medyo mas matagal. Saka ito PCX, lalo pag may box, mas marami tatanggalin. Kasi yung
yung lagayan ng box niya, tatanggalin lahat yun eh. Doon magsisimula sa likod. So ito, balik-balik na lang ito ng mga cover, total body. Okay na siya. So okay na siya. Kabit na yung kanyang kaha, yung cover dito sa likod. So sa CPCX naman, madali lang tanggalin yung kaha niya dito sa likod. Tapos yung tornilyo dito sa may taillight, dalawang 10mm. So yan, after nyan, papandarin muna siya para ma-check kung okay na lahat. Kung walang problema doon sa mga kinabit, okay yung andar. Kasi yan, okay na. Halagay natin yung kanyang fuse box compartment. So ayan, okay na siya halos. So ayun na siya mga bossing, irorotes na. So ayun yung pagbalik at goods na. Ito may bagong dating tayong mga customer. So ayun po, hanggang dito na lang itong video at maraming salamat po sa panonood niyo.